Magulo talaga ito. Naku, magulo. Ikaw naman, para ka nag-uudyok doon sa mga ka-DDS mo na manggulo dahil ikaw ay nakasuhan. Malabo na. No? Kung dating Pangulong Duterte, naisakay sa eroplano ng pagkadali-dali. Ikaw pa kaya? Pakiusap ko lang po muli. Ah, Tumbukin lang po yung katotohanan. kaya ka nga tinumbok na. Ulitin ko, Bongo. Papakita ko ulit to, ha? Oh, Bongo! Alisin muna kita dyan. Alisin kita dyan. Papakita ko ulit to. Oh, sa dami ba naman, sa dami niyan, hindi pa ba kayo natumbok ni Duterte, ikaw, tatay mo, at yung kapatid mo? Sa kapal ho niyan, mga bossing, oh, ilang dangkal yan. Pag binenta mo nga yan sa bote Diario Garapa, ang laki na ibabayad sa iyo. Ilang tumbok yan na ebidensya, dokumento, laban sa iyo. Hindi ka pa tinumbok niyan? No, tuloy. Truth, not the script. If there's any. Ayun na naman. Ito ay isa Yun na naman sila. Kung merong kung may script, kung may ganito, kung may mga pina-follow, etc., etc. Diyos ko, lumang tugtugin na yan. ang isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Ang paililihis. Malatsabit din, Diversionary tactic po iyan. Yung ikinaso sa akin, ganyan, si Chabit nauna ng isang araw. Tapos, sumunod, si Bongo, mga kababayan. Sinasabi ni Chavit Singson, diversionary tactic lang daw po. Biruin mo pansin ko ho, mga boss chief amo sir. No? Pansin ko ho, mga boss chief amo sir. Magkano binenta ni Chavit? Kung di ako nagkakamali, 8,000. Dapat daw 20,000 per square meter na yon. Kumbaga, lugi siya ng 12,000. Ganun pagkakaintindi ko Pero sabi, kapag tinignan mo daw yung mga kalupaan doon sa Narbacan, tapos hindi naman dinadaanan ng mga sasakyan, para naglalaro lang daw po sa 800 ang residential, 800 to 1,000 pesos sa residential. Tapos yung mga siyempre mga patay na lugar, walang daanan sa sasakyan. Siyempre kalahati ho ang kalahati ho ang magiging presyo nun. O biruin nyo yun. Tapos ang pagkakabenta 8,000 pesos lang daw. Lugi pa daw si Chavit. Yan. Sa tunay na mga issue. Klaro naman Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang talamak ang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno. Alam niyo kung bakit ganyan? Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos lang ang nagsiwalat. Pero yung sila, yung sa panahon nila, wala. No, kaya hindi mo kan talamak. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, saglit lang bumabaha. May mga pinagyayabang to, 13,000 ang flood control nila. Pero bumabaha, nasa na kaya yun? Sige nga, imbestigahan natin lahat. Nung nalaman, nakita, ayun, madami ang ghost project. Kaya ngayon, alam ng Pilipino sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya mismo ang nagsiwalat na madaming nangyayari. Dahil dun dati, sa mga dating Pangulo, wala. Tikom ang bibig. Meron sinabi, dating Pangulong Duterte, alam niya yung korupsyon. Ang tanong, may ginawa ba? Wala, di ba, Bungo? panagutin ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga... Yun nga. Pero kasama din dyan, Bungo, doon sa mga yung mga contractor, etc., pati yung mga conflict of interest. Bakit? Simple lang yan, Bongo, ganito. No? Kung may timbre na, bata ni Mayor yan, tatay, anak niyan si Bongo. Kung may timbre na doon sa bidding, naku, alam na kung sino mananalo. Naku, magkano kada isang bakal dyan? 300 pesos yung isang bakal.
tayo na panalo dito eh. No? Gawin mo ng 600 dyan. Gawin mo ng 600 dyan. I-overprice nyo na yan. Lalakihan nyo na lahat yan. Hindi ko sinasabing kayo yun agad, Bongo. Pangkalahatan in general. Di ba? Alam mo na sa sarili mo, kahit ano, isulat mo doon sa iyong proposal sa proyekto ng gobyerno. Alam mo na kayo na ang panalo. Ikaw talaga, Bongo, oh. Kaya kasama pa din kayo dyan. Anomalous projects, mga substandard projects, yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Ano pa ba ililihis mo dyan? Tumbok na tumbok ka nga. Sabi mo, di ba? Tumbukin po. Tinumbok ka. Napapansin ko, talagang... Napapansin namin, konti na lang, iiyak ka na, luluha ka na. Napapansin namin, paulit-ulit na yung sinasabi mo. merong gumugulo eh. Uy, ano naman? Sino naman yun? Pangalan naman na, Bongo. Kung sino yung gumugulo. Wala gumugulo kasi kami na nakasubaybay, nakikita namin na talagang bukod sa papunta sa iyo, santambak ang ebidensya laban sa inyo. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. Ang katotohanan dyan, sinabi mo na may existing talaga yung business ng tatay mo at ng kapatid mo. Pinapaliwanag namin kung paano magiging conflict of interest yung nangyayari sa inyo. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po. Kasama na naman si Bongo! Ayaw niyo pa kasing maniwala. Ako na nagsasabi, kasama daw po si Bongo. Inulit ko yung sinabi niya. Kasama niyo po ako sa pagsugpo ng korupsyon. Ako rito. Labanan po natin ito. Labanan po natin to. Kulong po natin ang mga kurakot Kulong niyo po ako. Kulong daw yung kurakot. at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, 2 Trillanes, you are barking at the wrong tree. Ako, ayan. Mali naman daw yung tinatahulan mo. Trillanes, mabigat daw silang kalaban. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga korap talaga? Bakit di? Ayan niya. Sa tingin niya, kayo ay corruption ang lakaran ninyo. Kaya kinasuhan kayo. Di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga... Ako, ito merong palabas. Alam nyo ho, mga kababayan, bago ituloy ni Bongo ito, si Trillanes, mga boss, chipa mo, sir, binabatikos din yan yung mga wawaw, yung mga Wawaw, etong mga St. Gerard, etong mga Diskaya, binabatikos din ho. Walang isineset aside ho. Lahat po ng mga construction company na nakita nila na mayroong mga ghost project, etc., binabanatan po nila. Kung tapos sasabihin ni Bongo dito na yung mga construction company, yun daw po ang financier o nagbabayad kay dating Senador Trillanes para kasuha si Bongo. Traktor. Alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari. Pag hindi na pwede yung senador, mga congressman lang daw. Ako, naniniwala ako, may mga congressman, mga kababayan. At naniniwala din ho ako na merong mga senador din ho na dawit. Sila mismo yung may kontrata. Kasi ang naratibo, ang script po nila doon sa Senado congressman lang eh. No? Tayo naman ho tayo dito sa channel na ito, congressman, senador, mga may-ari ng construction company, yan, lahat yan, magkakasabwat. Sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman. Parang sa inyo lang din, ano? Parang sa inyo lang din ng pamilya mo. Sila yung contractor, yung tatay ni Bongo at yung kapatid ni Bongo. Tapos, siya naman yung senador. Same lang din, Bongo. No?
Sila yung habulin mo, Trillanes. O, kaya inahabol ka din ni Trillanes. Ayaw mong habulin dahil pinanser mo nga. Pangalanan mo kung sino yung sinasabi mong pinanser mo, pinanser ni Trillanes. Di ba? Yan na naman tayo eh. Dadalhin nyo na naman kami doon sa mga sa mga puro salita, puro ganun-ganun lang. Dalhin nyo kami, yung may ebidensya kayo, yung merong katsantambak na papel din kayo ipapakita. Eh sa inyo parang laway-laway lang eh. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Ano? Total, ayan. Kayong dalawa naman ay ang nagpapaniwalaan sa isa't isa. O sige, tuloy mo na. Ano ba yung sabi nung makakasama mo doon sa dahig? Noon na may mga pinanser ka. Patunayan nyo. Di ba? Ganun lang naman ho yun eh. Bago ibuka yung bibig. No? Para mapapaniwala nyo kakamping at mga pula, bago bumaka ang bibig, kailangan meron na kayong dokumento, sapat na ebidensya. At kumbaga, miski yung mga tao na magsasabi, o yan, si Trillanes, binayaran ko, eto, resibo. Dapat meron na kayong ganun. Pero kung ganyan na naman, Malachis Escudero doon sa kanyang sinasabi, puro lang bintang, puro laway lang, wala, mahirap nyo kami mapaniwala. Kasi kami, nag-iisip kami. No, hindi kami kagaya ng mga DDS na basta-basta na lang. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Baka merong pinanser pero hindi mapangalanan. Yung pag-imbestiga mo noon kay Ano lang yan. Tapos kukunin ng mga DDS yan. Nako, eto si Bongo, may sinasabi, ang nagpopondo kay Trillanes at ang pinampondo sa kanya galing sa flood control. Nang tinapo naman niya. Siyempre, sino pa maniniwala dyan? Mga kapwa ninyo, mga DDS. ating Pangulong Duterte. Maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dali, paano ba ililihis? Bongo, contractor yung tatay mo. Contractor yung kapatid mo. Senador ka. Tapos, Pangulo naman yung dikit mo. Tapos, ang sinasabi, 90% ng mga proyekto sa Davao, kayo lang ang nakakuha.